Ito si Madriaga masyadong manyakis eh. Alam mo naman, pinagnanasaan talaga si Inday Sara. Umiyak pa, umiyak. Bakit ka umiiyak? Kasi nalungkot nga ako. Nalungkot ako kasi hindi siya tumakbo presidente. Eh ano naman, putang ina mo ka, asawa ka, first gentleman ka, ba't umiiyak-iyak ka pa, ulul ka? Kala ko naman eh, bobo. Oo, so ngayon, itong Madriaga, wala na, supot na. Ibinalik na sa kulungan ng putang ina. Ibinalik na sa kalaboso, nandoon na. Mabubulo ka na dyan, tarantado. Hindi na daw siya ipapatawag ng kongreso. Ba't papatawag, putang ina niya, puro mali-mali istorya. O nagsalita yung Nomo. Mayroon siyang bar na sinasabi. Nomo, nagbigayan daw doon ng mga sa opisina noon. Sabi nung Nomo, wala nga kami opisina dito eh. Nagsalita na rin yung may-ari nung bar. Maliit na bar lang to, wala kami opisina. Meron kami stock room. Pero opisina, wala kaming ganun, gunggong. O, ayun na nga, puro kasi nungalingan. Wala na yung abogado niya, tangina niyan. O, nagmukha ng tikoy. Nagmukha ng biko. Sa kakaisip ko, paano papasinungalingan lahat ng mga katarantaduhan na pinagsasabi nung alaga niya doon. Putangina niyan, sabi ko sa inyo, pag ito talaga napunta, ito pa pinaka nakakatawa ha. Ang pinaka nakakatawa sa articles of impeachment na ipinasa nila, yung sufficient in form, substance, and ground. Wala doon yung testimonya ni Madriaga, wala. Hindi siya kasali sa ebidensya. Hindi siya kasali sa ebidensya, ba't dinidinig siya? Ba't dinidinig yung mga testimonya niya dyan sa kongreso kung hindi ba naman kayo mga gago? Hindi ba? Kung hindi kayo mga gago, hindi nyo sana ipinatawag dyan yung tao para pagsalitain. Kasi hindi naman pala siya kasama sa ebidensya eh. O so ngayon, pag pumunta yan sa Senado, wala yung Madriaga, hindi kasama yung Madriaga sa hearing doon sa mga ebidensya na ipipresenta ng mga nagdemanda. Mga tanga. So pinapunta talaga nila diyan si Madriaga, pagsasalitain nila si Madriaga para sirain lang si Inday. Sa 2029 ba? O sa 29 yata basta sa susunod na hearing si Trillanes naman yung imbitahan nila. Di ba kayo nahihiya? Lalong-lalo ka na abante. Di ba sinabi mo kay kay Trillanes doon sa Quadcom hearing na hindi siya makabayan dahil gusto niyang si Pangulong Duterte mapunta ng ICC. Hindi siya makabayan. Tapos sabi pa ng mga congressman si Trillanes ay pambansang chismoso. Pambansang chismoso, gagamitin niyo as resource person, mga gago. O ngayon, wala nang kakwenta-kwenta yan. Wala nang kasilbi-silbi ang mga mga ebidensyang ipinakikita nila dyan. Dahil lahat naman yan ay lalong-lalo na lumabag na naman sila sa kanilang discretion. Lumabag na naman sila sa kanilang mga dapat lang na trabaho o dapat na mandato lang ng Congress. Lumabag na naman sila. Delikado na naman kayo dyan sa Supreme Court. Oo. So ito, matinding mga pinag-uusapan naman ngayong araw na ito tungkol naman dyan sa pagkakahuli ni Zaldico. Kaya mag-ingat mga kababayan doon sa mga impormasyon na kumakalat. Hindi lahat ng mga information dapat nating dapat. Kasi matindi ang mainstream media ngayon. Matindi ang katarantaduhan ng mainstream media ngayon. Sabi ko nga sa inyo, talagang harap-harapan na yung pamimeke nila ng balita. At minsan nagagamit tayo. O katulad niyan, hindi ba may mga dumating na mga mga OFW from Kuwait. Doon sa 300 na OFW na dumating, 20 doon patay. Patay yung 20 doon. Bakit hindi binabalita ng mainstream media? Bakit hindi umiiyak si Bongbong Marcos doon sa mga namatay? Isa nga lang ang namatay. Malungkot na tayo. Yung pa kaya 20? Ano yung nangyari doon sa 20 na yun? Bakit namatay yun? Ano ang plano ng pamahalaan doon? May investigasyon ba tayo na gagawin doon? 20 kababayan natin ang namatay. Umuwi 300. Ibinalita yung umuwi, pero yung namatay na 20 hindi nila ibinalita. Kasama itong mainstream media. Putang ina nitong mga mainstream media talaga na to. Lahat yan, TV5, GMA, ABS-CBN na malapit na magsara. Lahat yan, mga salot yan, mga yan. Oo, alam mo talaga na kabuhayan lang sa kanila. Ang paghahatid ng balita sa kanila ngayon, kabuhayan na yan. Hindi na yan serbisyo publiko. Dahil ang paghahatid ng balita, serbisyo publiko dapat yan eh. Oo, public service dapat yan, no? Kasi public service announcement, di ba ganun? O kapag meron kang hinahanap, public service announcement. O ingat po tayo sa ganitong tao. Alam mo, naghahatid ka ng balita para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Ngayon hindi na. Yung mainstream media naghahatid ng balita ngayon para sa negosyo nila. O, kasi nga kung sinong politiko ang magbabayad sa kanila para ilabas nila itong mga balitang ito. O ngayon, tinan mo, may namatay 20 mga Pilipino dyan sa Kuwait. Hindi nila binabalita, mga tarantado. O, tapos ngayon, mga bossing ngayon. Oo, may mga bali-balita na si Zaldico daw. Si Zaldico daw ay nahuli na diyan sa sa may tawag diyan. Diyan sa may Czech Republic. O nahuli sa Czech Republic. Ang nagkalat ng balita, mga bossing, si Bongbong. Luwabas sa kanyang post sa social media, nahuli na daw. Walang ebidensya
Walang ebidensya, walang picture, walang dokumento na ipinakikita, basta sinabi nahuli. Tapos, very unusual pa yung pagkakahuli sa kanya. Katulad ng sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na inano ko to, kinontent ko to, very unusual yung pagkakahuli niya. Ang sabi, tumawid daw siya sa immigration nang wala siyang travel document. Paano mangyayari na wala kang travel document, natatawid ka? Hindi naman bobo yan si Zaldico, putang ina, bilyonaryo yan eh. May sariling eroplano yan, may fleet of airplanes yan. Bumabiyahe yung mga yan kung saan-saan sa buong mundo. Tapos tatawid ka ng immigration kasi bago ka tumawid ng immigration, may pila yan eh. Pipila ka na ganun. Oh, tatawid ka sa immigration, wala kang travel document. Ano yan si Zaldico grade 1? Kriminal yan eh, magnanakaw yan eh. Yan nga ang utak, isa sa mga utak, 3 utak yan. 3 utak ng mga magnanakaw yan. Si Bongbong, si Zaldico at saka si Romualdez. Utak magnanakaw yan, tatawid ka ng immigration, wala kang travel documents. Balitang may dalawa. Sino nagpapakalat na may Portuguese passport si Zaldico? Ang nagpapakalat na may Portuguese passport si Zaldico, yung magkapatid na Rimulya na parehas bading. At saka itong gobyerno natin, ang nagsasabi meron daw siyang Portuguese passport. Mamaya malalaman natin kung there's such thing as a super passport. Golden passport o something like that. Yung tawag yata diyan. Kasi diyan sa Portugal. Ano ba, sabi ko nga hindi naman talaga Portuguese si Zaldico. Talagang ano lang siya. Tawag lang talaga ng nanay sa kanya, putragis. Sa tuwing sa tuwing pinapalo ng nanay yan. Sabi, putragis ka. Corny mo, boss di. So, Portuguese. Diyan kasi sa Portugal, mga bossing, kapag ikaw ay investor, pag halimbawa malaki kang negosyante and you will invest sa bansa nila, binibigyan kanila ng golden visa. Golden visa. So parang siguro yung golden visa na yon, it's a permit na parang para ka ng taga roon. Kung gusto mong magstay doon ng matagal, bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mong bumili ka ng property doon, bumili ka ng bahay doon, bahala ka sa buhay mo. Yung law that applies sa mga locals will also apply to you. Pero hindi siya automatic na pasaporte na katulad no sa atin, yung pasaporte natin, hindi siya ganoon. Sa mamaya i-discuss natin 'yan. Pero ayun nga. So nilabas ni Bongbong Marcos yung balita pero walang supporting document. Yung ating embassy kung meron man tayong embassy diyan sa Czech Republic, diyan sa Czechoslovakia Yung Czech Republic diyan yung diyan sa Prague. Meron, hindi ko alam kung meron tayong diyan. Meron tayong embassy diyan. Pero sa Europe, within Europe kasi kasama yan sa Schengen eh. Kasama sa Schengen yan. Kapag kumuha ka ng isang visa diyan sa Schengen countries na yan, makakaikot ka diyan gamit yung isang visa lang. Halimbawa, nag-apply ka sa Netherlands, na-approve ng Netherlands yung iyong Schengen visa. Hindi ka lang sa Netherlands pupunta. Pwede ka magpunta sa Paris, pwede ka pumunta ng Finland, pwede ka pumunta Germany, Austria, pwede ka pumunta Holland, Poland. Pwede kang pumunta sa Paris, pwede kang pumunta sa Switzerland, pwede kang pumunta sa Belgium, diyan sa Czech Republic, pwede kang pumunta pwede mong maikot lahat yan gamit yung isang visa lang. Hindi ka lang pwede sa UK, sa Ireland. May mga bansa sa Europe na hindi ka lang pwede dahil may separate silang visa. Pero diyan sa Europe na yan, sa Spain, pwede kang magpunta. Gamit lang yung isang yun nga Portugal. Gamit lang yung isang visa. So ngayon, ang immigration diyan hindi masikip. Maluwag ang immigration diyan. Dahil nga yung mga tao diyan nagta-travel kasi connect yung mga bansa na yan minsan by train, by bullet train or by bus. So hindi masyadong mahigpit talaga diyan. Kaya nga if you may recall si Harry Roque, nandiyan siya sa Austria, diyan siya pumasok, 'di ba? Yan yung entry point niya. Ang visa niya was issued by the Austrian government. So ngayon, nagpunta siya ng Hague, nagpunta siya ng Netherlands. Pagdating niya ng Netherlands, doon siya nag-apply ng asylum. Kaya ngayon, mali yung proseso na yun. Kaya ibinalik siya ngayon dyan sa Austria dahil doon siya pumasok at yun ang nag-issue sa kanya ng visa. Doon siya ngayon nag-apply ng asylum sa Austria. Hindi pala siya dapat nag-apply ng asylum sa Ngayon, pag nag-travel ka dyan from Germany to Amsterdam to ganito, by land lang yan. Walang walang immigration dyan. Walang immigration. Sobrang luwang ng immigration dyan. Katulad ako, nag-aeroplano ako from... saan ba ako nag-aeroplano? From Paris. Tama, nag-aeroplano ako from Paris to Spain. Pagdating ko sa Spain, hindi ako dumaan sa immigration. As in, pinto lang yung dinaanan ko. Hindi ako dumaan doon sa pagkarami-rami tatatak-tatakan pa yung mo. Parang kung pagpalabas ka na, pa-exit ka na, doon lang tatatakan yung pasaporte mo. Kasi nung pa-exit ako, Spain ako umi-exit papunta ng Pilipinas. Tinanong nila saan ka mga bansa nagpunta.
O so hindi ganoon kasikip, kaya magtataka ako na si Zaldico mahuhuli nila na walang travel document. Napaka-imposible nun. At saka yun na nga, maluwag yung mga immigration sa Schengen countries. Hindi sila, kasi nga, para lumago ang kanilang turismo. Ganun ang ginagawa nila. Kumbaga parang tinanggal nila yung mga boundaries ba? Ano ka lang sa immigration, dadaan ka lang sa immigration kapag papasok ka. Galing ka sa international flight, papunta sa isang ang tawag dito, yung nangangailangan ng visa na country, doon lang papasok ka. Pero within Schengen, pag pumunta ka na, nagpunta mo, sumakay kang bullet train from Netherlands to Germany, wala kang immigration na dadaanan. Pag pumunta ka from Germany, Austria, wala kang immigration. Pag pumunta ka from Finland, train ka papunta ng Paris, wala kang immigration na dadaanan. So paano nangyari 'yun? I'm not saying na hindi totoo yung pagkakaaresto kay Zaldico. Pero ang presidente ng Pilipinas, naglabas ka na rin lang ng balita. Sana nilagyan mo na ng mga supporting document, lalo na napaka-fake news peddler ni Bongbong. Bakit tayo nagtataka? Siguro kung ibang presidente ang nagsabi na nahuli na si Zaldico, hindi tayo magtataka. Kung ibang presidente ang nagsabi na si Zaldico ay ganito, ay ganyan, hindi na tayo magtataka. Kasi nung si Alice Guo nahuli sila, nung si Arnie Tevez nahuli sila, meron silang ebidensya na nahuli talaga si Arnie Tevez. May mga CCTV, may drone shots pa. Si Alice Guo nung nahuli, meron picture. Pero dito kay Zaldico, bakit walang picture? Doon ka magtataka. Bakit wala man lang mga kahit news clippings man lang o kahit na diplomatic document man lang na from Czech Republic to the Philippines na may nahuli kaming isang isang citizen ninyo. Is this citizen involved in crimes in your country? Kaya siya nandito. Wala man lang ganun. Basta binalita lang ni Bongbong na nahuli na without any proof or any supporting document that can prove na totoo yung sinasabi niya. Nagdududa tayo kasi si Bongbong ang naglabas ng mga balita. Napaka-fake news peddler ni Bongbong, tandaan nyo. Lahat yung sinabi niyan kasinungalingan. Maganda daw ang ekonomiya, kasinungalingan. 20 pesos na kilo ng bigas, kasinungalingan. 1 milyong bahay para sa mga Pilipino taon-taon, kasinungalingan. Siya daw ang may gawa ng Bukana Bridge, kasinungalingan. O siya din, ang kanya din daw yung subway, kasinungalingan. Lahat kasinungalingan, walang sinabing walang sinabing totoo yan. Siguro ang totoong sinabi niyan, good night, ganun lang. Good night. Yun lang siguro yung totoong sinabi niya. Pero other than that, wala na. Kaya ngayon, nag-speculate na naman yung mga Pilipino. Well, again, si Zaldico is connected sa flood control scandal. Pero ang pinag-uusapan kasi ngayon, hindi yung flood control scandal, kundi yung pagkaka-aresto niya. Excited ang mga tao sa pagkaka-aresto niya. And magugulat ka kasi kasama sa mga excited sa pagkakahuli niya, yung mga sinasangkot ng 18 Marines sa corruption. Sila De Lima, yan, si Bongbong. So magtataka ka, bakit si Martin Romualdez hindi naman excited? So yun yung mga bagay na dapat yung pag-iisipan. Si De Lima excited siya. Bakit siya excited? Kasama siya sa mga nakakulimbat daw ng pera di umano. Bakit siya excited? So ngayon dito mo makikita parang may something. Si Bongbong kasama rin siya sa mga sinisisi diyan sa tinuturo ni Zaldico, pero excited siya. Si De Lima kasama rin, excited siya. Nahuli ba talaga o baka naman kinidnap nyo na? Kasi nasa kampo na nila ngayon si Madriaga Baka tinanong na nila si Madriaga, paano ba mang-kidnap ng tao? Baka mamaya kinidnap na yan si Zaldico kasi it's easy. Being the President of the Philippines, pag naglabas ka ng mga ganyang balita, at least man lang sana, lalo na nilabas mo sa Facebook. Nilabas pa Facebook post Facebook post nilabas, hindi pa sa actual na press conference. Kasi pag nilabas mo sa press conference, maglalabas ka, kailangan ng mga ebidensya. Pero pinili nilang ilabas unang-una sa Facebook. Bakit? Kasi nga, puro sulat lang naman. Wala silang mga inattach na any document. So, marami sa mga nasa Europe ngayon. Sabi ni Jay Sonza, meron daw siya mga kaibigan na mga Giorno dyan sa Czech Republic, dyan sa Prague na wala naman daw ganun. May mga Pilipino din dyan sa Prague na nagsasabi na wala din daw balita doon na ganun. Kasi napakalaking news nito ni Zaldico buong mundo. Kilala ito si Zaldico dahil nga sa laki ng pera na ninakaw nila sa bayang Pilipinas So, yan? So, malaking news sana yan doon sa Czech Republic kung sakali man. Kasi kung merong Interpol red notice na yung pa isa. Ang dapat na makahuli sa kanya, Interpol. Hindi siya nahuli ng Interpol. Ang nakahuli sa kanya, immigration. Wala naman tayong control sa immigration. So, yan pa yung iba. So, yun nga yung sabi ni Jason sa wala. Sabi din nito ni Harry Roque. Si Harry Roque, ilang kembot lang yan, papunta dyan. And ang dami mga Pilipino na kasama si Harry Roque dyan. And I'm sure may mga taga Czech Republic or Prague na mga kasama to si Harry Roque. Wala naman daw,
wala naman daw nahuhuli na Zaldico doon. So ano ba talaga? May nahuli ba o wala? Kasi ganito lang naman yan, gobyerno. Bobo kasi talaga kayo eh. Kapag naglabas kayo ng mga ganyang balita, dapat samahan nyo ng mga supporting document, pictures or whatever. It's so easy actually. Citizen nyo yan eh. It's easy for you to talk to their government to show us proof para yung agam-agam ng mga Pilipino dito. Oo, pero ano kaya ang kanila ngayon? Ilagay nyo dyan sa comment section kung ano yung sa tingin ninyo na dahilan para pekein nila. Kung sakaling peke itong pag-aresto kay Zaldico, anong dahilan para gawin nila ito? Kasi baka hindi lang, baka mayroon kayong mga nakikitang, may mga nai-imagine kayo na may punto na pwede nating pag-usapan. Ilagay ninyo dyan sa comment section.